Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Purihin ang ating Panginoon. So, ang ating pong inawit kanina, Christos Victor. Christos Victor. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang mapanagumpay o ang nagtagumpay, patuloy na nagtatagumpay na ating Panginoong Hesukristo. Ang katagumpayan po niya, mga kapatid, ay hindi nabahiran ng kung anumang pagkatalo. Ang pananagumpay po ng Panginoon, kung paano pong nagplano ang ating Diyos, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan, kung paano niya pong sinet, pinagplanuhan, iniakda ang mga bagay-bagay, nangyayari po yon ng ayon sa kung paano niya ito itinakda. At hindi po siya kailanman natalo. Yan pong tandaan natin. Ang kanya pong pinaghirapan, ang buhay na inialay niya sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na nakakaraan, yung kapangyarihan po nito, mga kapatid, ay hindi kailanman natalo. Ang tanong po kasi, mga kapatid, para kanino ba binigay ng Panginoon ang kanyang buhay? Para kanino po? Kanino ibinigay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay? Sabi kasi ng Panginoon, ako ang nagbibigay nito, ako rin ang may kapangyarihang kumuha nito. Kaya ko itong ibigay, kaya ko itong kuhanin. Yan ang sabi ng Panginoon. Sapagkat siya ang sovereign, siya ang may control ng lahat. Even our lives, even His life, siya rin ang may kapangyarihang ipagkaloob to o ibigay to kanino man niya gustong ibigay. So ang tanong, mga kapatid, sapagkat yun ang pag-aaralan natin, a continuation of our theological class. Para kanino niya talaga binibigay ang kanyang buhay? O ibinigay na pala? Para kanino niya ibinigay ang kanyang buhay, mga kapatid? Para sa kanyang mga tupa. Hinirang, tupa, pinili. Bago po tayo pumunta doon, tignan natin, i-confirm natin kung totoo yung katotohanan na yan. John chapter 10. John chapter 10. Verses 14 to 16. Ayan. Si Jesus ang nagsasalita dyan. May mga Bible, mga kapatid, na ang mismong salita ng Panginoon ay isinulat sa kulay pula. Pag nakikita niyo yung Bible niyo, pagka yung Bible niyo with red letters or mga titik na nakasulat sa pula, ibig sabihin yun ay actual na salita ng Panginoong Kristo. At isa itong mga words na to na nakasulat sa red letter. Meaning, si Jesus mismo ang nagsabi o nagsalita nito. John chapter 10 verses 14 to 16. Ang tanong po natin is, mga kapatid, para kanino ba ang buhay ng Panginoon sa Kristo? Para kanino lang ba niya inialay ang kanyang buhay? John chapter 10 verses 14 to 16 says, I am the good shepherd, I know my sheep, and my sheep know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, ayan na, I lay down my life for the whom? For the sheep. Kanino lang daw niya ibinigay ang kanyang buhay? Sa kanyang mga, lahat ba ng tao tupa ng Diyos? O para kanino lang ang buhay ng Panginoong Kristo? Para kanino lang niya inalay? Sa lahat ba? Sa kanyang mga tupa. Mga kapatid, dito natin makikita, magtatagumpay ba ang kamatayan ng Panginoon Hesukristo sa krus ng Kalbaryo? Matatalo ba ito? Hindi po. Ang lahat ng hinirang ng Diyos Ama, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan, ibibigay niya sa Panginoong Hesukristo
At ang lahat ng ibinigay ng Ama sa Panginoong Kristo, mga kapatid, lahat sila maliligtas. Pinag-aralan natin yan ng Huwebes. I shall lose none. Sabi ng Panginoon, wala akong maiwawala kahit isa sa kanila. Ngayon, iniisip nyo, bakit gano'n? May pinili o hindi. Huwag niyong problemahin yung mga kapatid. Hindi nyo alam kung sino ang hinirang at kung sino ang... You are not the one na magde-decide kung sino ang hinirang at kung sino ang hindi hinirang. Hindi kayo, hindi tayo. Okay? Saan ka magkakasya, kapatid? Saan? Nakikita mo ba ang iyong sarili na ikaw ay nakakakitaan o nakikita mo sa iyong sarili ang mga identities or ano yung identity sa Tagalog? Pagkakakilanlan na ikaw ay isang hinirang ng Diyos. So, mo tingnan yung kapwa mo. Wag. Hindi mo yun business. Hindi ka binigyan ng business ng Panginoon na tignan mo yung kapwa mo kung sila ba ay hinirang o hindi. Alamin mo sa sarili mo, para sa iyong kaligayahan, para sa iyong kumpiyansa, nasa iyo ba ang mga identities or pagkakakilanlan na ikaw ay isang hinirang ng Panginoon. Okay? Baka simba tayo ng simba, punta tayo ng punta sa simbahan, pero hindi natin inaalam. Nasa akin ba ang mga katangian at mga pagkakakilanlan na ako ay isang hinirang ng Diyos? The Bible is ringing, mga kapatid. Pakinggan natin mabuti. Ang Biblia ay kinapapaluban ng napakaraming katotohanan upang makilala natin ano ba ang mga katangian at ano ba ang pagkakakilanlan ng mga hinirang ng Diyos. Hindi ito itinago ng ating Panginoon. Hindi ito itinago ng ating Diyos. Ipinakilala niya sa atin sino ba ang kanyang mga hinirang. Ano ba ang pagkakakilanlan ng kanyang mga hinirang? Bakit niya pinaalam yun? Para makita natin sa ating sarili at mapatunayan natin. At habang napapatunayan natin, mga kapatid, doon pumapasok yung pangako ng Panginoon na buhay na ganap at kasiyasiya. Ano ba yung buhay na ganap at kasiyasiya, mga kapatid? Ito ba yung maraming pera sa bulsa? Ito ba yung hayahay na buhay, gala-gala, travel-travel, maraming sasakyan, o naman, mga pleasures? Yan ba ang buhay na ganap na at kasiyasiya? Hindi po. Ang buhay na ganap at kasiyasiya ay yung buhay na napapatunayan mo sa iyong sarili na isa ka. Isa ka. Sa pinili, hinirang ng Diyos. Na kung darating man sa iyo ang pagkakataon na kagaya ng sa mga apostol, na ibibitin sila ng patiwarik, ipapako sila ng patiwarik, or babatuhin sila hanggang sa mamatay, ay ngiti pa rin ang iyong sarili, ang iyong mukha sa langit, na parang hindi nararamdaman ang mga sakit o pasakit na dumadapo sa iyong katawan dahil naiintindihan mo. Like Stephen, si Esteban, dahil naiintindihan niya, ako ay isang hinirang ng Diyos. It's just like saying kay Satan, bring it on. Ano pa yung masasakit na ibabato mo sa akin? Bring it on. Alam ko kung sino ako sa harapan ng Panginoon. At hindi epekto man lamang kung ano yung ginagawa ng kaaway sa iyo. Sapagkat naiintindihan mo dahil sa pagkaalam mo ng katotohanan na isa ka sa hinirang ng Panginoon. Okay? Kailangan maintindihan natin mabuti, mga kapatid. Kagaya ng napag-aralan natin last. Listen very carefully.
Listen very carefully. Last Thursday, Jesus even said the words, hindi ko ipinapanalangin ang mundo. Ipinapanalangin ko ang mga taong ibinigay mo sa akin. Di ba't napag-aralan natin yan last Thursday? I am not praying for the world. I am praying for them. The people that you gave me. Si Jesus mismo ang nagsabi ng mga kapatid, sapagkat ang pag-aaralan natin ngayon is ang pagkahirang sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Okay, listen very carefully. Medyo focus tayo. Ang pagkahirang sa atin ng ating Panginoon ay hindi nakabatay o nakatingin sa kung ano mang makikita sa atin. Sa iyong salita, sa iyong isipan, sa iyong pagpaplano, sa iyong hakbang, sa iyong effort, sa iyong mga desisyon, wala doon ang basihan ng ating Diyos kung bakit Kanya hinirang kapatid. Kaya naman, ang katagumpayan ng ating Diyos, ang Kanyang katagumpayan, ang ibig sabihin, ang buhay na yan, nababaguhin niya at dadalhin niya sa sangkalangitan, ay hindi mababase o hindi mapipigilan o hindi madaragdagan ng anumang mangyayari sa sanlibutan ito. Tandaan natin yan. Ang kapangyarihan ng Diyos sa Kanyang kaligtasan, kailanman ay hindi mapipigilan, hindi may impluensyahan, hindi matutulungan ng anumang mangyayari sa mundong ito. That's why your salvation as an elect of God is so secure, my dear brethren. Hindi ito nakabase sa anumang gagawin mo. Anumang ginawa mo, anumang gagawin mo, o anumang ginagawa mo ngayon, o anumang gagawin mo sa future, wala doon, mga kapatid. So, ang pangalawang lesson o pangalawang katotohanan na ating pag-aaralan sa aralin ng unconditional election, pangalawang aralin ng ating theology class, which is the TULIP, unconditional election, is the truth that God's choice, or letter B, God's choice or His election was not based upon any foreseen faith or good works. Okay. Ang iyong pagkahirang kapatid, kaya hindi mo siya pwedeng ipagmalaki. Hindi mo siya pwedeng ikumpara sa iyong kapatid. Hindi mo siya pwedeng ipagmalaki, hindi mo siya pwedeng ikumpara, hindi mo siya pwedeng ipagmayabang na kung ano mang galing sa iyo. Because ang election or ang salvation, mga kapatid, na tinatanggap natin sa Panginoon ay hindi man lang nabatay sa kung ano mang nakita niya na ginawa mo o pinagdesisyonan mo sa future. Okay? Not based on any foreseen faith or good works. Number 1 verse, Deuteronomy chapter 7, verses 6 to 8. Deuteronomy chapter 7, verses 6 to 8. It says,
For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. 7. The Lord did not set His affection on you and choose you because you were more numerous than other people. So hindi ito paramihan, kapatid. Huwag kayong matitigatig kapag may mga nakakausap kayo ng mga grupo ng tao, grupo ng mga mananampalataya, na sasabihin sa inyo, kami pa bang mali? Kami ang mas marami kaysa sa inyo. Milyon kami. Wala pa kayong 100. Kami pa bang mali? Huwag kayong matitigatig sa ganon, mga kapatid. Hindi basihan ng Diyos ang paramihan para hiramin niya o piliin niya ang kanyang mga tao. Malinaw to dito. Chose you. The Lord did not set His affection on you and choose you because you were more numerous than other peoples. For you were the fewest. Pinakakonti kayo sa lahat ng tao. Pero tandaan natin, hindi rin ito pakuntian. Hindi paramihan, hindi pakuntian. Ito yung nakabase sa kung anong desisyon ng Diyos. Okay? Huwag niyo sabihin din sa isip niyo na, kukunti kami. Talagang kami hinirap. Hindi rin doon, mga kapatid. Sinasabi lang ng Panginoon na marami kasing mga tao ay nagyayabang patungkol sa kanilang quantity o patungkol sa kanilang, mas marami kami. Masigit kami. Marami kasing taong nagyayabang ng gano'n. Tandaan natin, ang paghirang ng Diyos ay hindi nababase sa bilang. Ito ay nababase sa kanyang sole discretion. Walang impluensya ang anuman. Ito ay nagbunga lang sa kanyang isipan na hindi nai-impluensyahan ng anuman, ng bilang, ng galing, ng talino, o anuman. For you are fewest of all peoples. And then, but it was because the Lord loved you and kept the oath He swore to your forefathers, that He brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. So, ang tanging batayan ng Diyos sa iyong pagpili, mga kapatid, is nilagay niya sa kanyang puso na ito, mamahalin ko to. Itong taong to, mamahalin ko. Because the Lord, our God, has set His eyes, His love upon His elect. Sa kung anumang dahilan, hindi natin alam. Yun ang desisyon niya. Huwag mong isipin sa sarili mo na, siguro nakita ko ng Lord dahil kaibig-ibig ako, kaya niya ako inibig. Wala doon. Ang nakikita lang natin sa Scripture, because God has decided to set His eyes and His love upon His elect. Desisyon niya. At walang nakakaalam kung ano-ano pa ang dahilan bakit niya ginawa yun. Siya lang bilang Diyos. And then in Romans chapter 9, verses 11 to 13. Tandaan natin ang truth na pinupuntirya natin at kinukumpirma natin, mga kapatid, ay ang paghirang ng Diyos ay hindi nababatay sa kung anumang desisyon o pananampalataya o anumang gagawin ng tao sa future. Okay? Not a foreseen event of God na gagawin ng tao, kaya siya nagdesisyon. Yun ang pinupuntirya natin dito. And then Romans chapter 9 verses 11 to 13 says, Yet before the twins were born. Ang ibig sabihin dyan, mga kapatid, ang kambal na ito ay si Jacob at si Esau.
Kanino silang anak? Isaac. Tandaan natin na Abraham, Isaac, Jacob. Okay, kaya lang may kakambal si Jacob. Sino yung kakambal niya na mas matanda kaysa sa kanya? Si Esau. Alam natin ang istorya ni Esau. Kung tayo Bible reader, alam natin ang istorya ni Esau. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa istorya na yun. Yet before the twins were born or had done anything, good or bad, in order that God's purpose in election might stand, listen very carefully, not by works, but by him who calls. She was told, the older will serve the younger. Sino yung older? Esau. Sino yung younger? Si Jacob. Sabi ng Panginoon, bago pa man ipanganak ang kambal, okay, nung nasa sinapupunan pa ni, sinong nanay nila? Sino? Sino? Si Jacob? O, tama. Si Rebecca. Si Rebecca. Nasa isip ko si Leah. Si Rebecca. Nasa sinapupunan pa ni Rebecca, sinabi na ng Diyos kung anong mangyayari sa dalawa. Bago pa man, sabi dito, gumawa ng mabuti o masama ang kambal. Pakinggan mabuti. Ako'y nangihinayang pagka hindi nakukuha, mga kapatid. Nakakapanghinayang pag hindi nakukuha. Kasi ang katotohanan ang nagbibigay, parang nag-i-ignite, nagpo-propel, nag-i-ignite. Para yung pananampalataya natin ay lumakas at tumingkad. Para hindi tayo madadali, ano man yung kinakaharap natin, mga kapatid. So listen very carefully. Kasi isang araw, darating si Satanas, at pagkakukunti yung alam natin, mga kapatid, sabi kasi ni Jesus, and you will know the truth, and the truth that you know will set you free. Pagkakunti ang alam, kakaunti ang kalayaan. Talo, 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 talo. So listen very carefully. Okay? So sabi dito, hindi pa man gumagawa ng mabuti o masama ang kambal, sapagkat nasa sinapupunan pa lamang sila ni Rebecca, ay namili na ang Diyos. Tama, mali? Sinabi na niya kung anong mangyayari. The older will serve the younger. At tatandaan niyo, mga kapatid, ano ang nabasa nating dahilan? Kaya hinirang ng Diyos ang kanyang mga hinirang? Because His eyes and His heart, yung love niya ay sinet niya sa mga tao na yun. Minahal niya yung mga tao na yun. Kasi mababasa natin mamaya yun. Okay? Listen very carefully. In order that God's purpose in election might stand, not by works, but by Him who calls. Wala sa mga trabaho mo, wala sa mga desisyon mo, kundi nasa utak ng pumipili. Nasa desisyon niya. Sabi dito. Wala sa kanong mang gagawin mo. Nasa desisyon ng pipili. But by Him who calls, she was told. Sino yung pinagsabihan? Si Rebecca. She was told, the older will serve the younger. Eto na. Verse 13, just as it is written, Jacob, I love, but Esau, I hated. Sino nagdesisyon yan? Bakit niya inibig si Jacob? Sige nga. Bakit niya inibig si Jacob?
Dahil ba may gagawing maganda si Jacob sa future? Ay pinag-aaralan na natin ngayon. Wala sa gagawin. Sinabi na rin dito, bago pa man sila gumawa ng mabuti o masama. Pero may desisyon ng Lord. Just as it is written, Jacob I love, but Esau I hated. And then, verse 13, hanggang 13 lang yan. Ano? Okay, and then last verse. Last verse. Romans chapter 9, verse 16 to 18. Kung medyo mabigat ito para sa inyo, mas mabigat yung susunod. Okay? Kung medyo mabigat yung narinig nyo, Jacob I love, Esau I hated, and hindi mo makuhanan ng paliwanag. Bakit inibig si Jacob? Bakit? Ano yung hated sa Tagalog? Ba't kinasuklaman ba? Bakit kinasuklaman si Esau? Kung mabigat yun at hindi nyo makuhanan ng paliwanag, ito pang isa. Okay, ito pang isa. It does not, Romans chapter 9, verse 16 to 18, it does not, therefore, depend on man's desire or efforts. Hindi daw nakabase, sabi na Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa ano yung desire? Sa kung ano yung naisin. At kung ano yung effort, ginagawa. Hindi daw nakabase sa kung ano mang naisin. At kung ano mang nakikita na ginagawa. Effort. But on God's mercy. Ngayon ang tanong uli, bakit ka kakaawaan ng Diyos? Dahil ba sa nakikita niya sa'yo, kaya kanya kakaawaan? May nakikita ba siya sa'yo, kaya kanya kakaawaan? Anong sagot? Hindi natin alam. Okay? For the scripture says, to Pharaoh, I raised you up for this very purpose, that I might display my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. That my name might be proclaimed in all the earth. Ang sabi diyan, anong naging buhay ni Pharaoh? Ako nagbabasa tayo. Napaka-importante kasi, mga kapatid, para madakot nating mabuti. Yung mga salita ng Diyos na iniwan sa atin. Yung mga bagay na hindi nakasulat, hindi yun para sa atin. Tandaan nyo ang isang rule. Ang isang rule, mga kapatid. Ang mga bagay na hindi naisulat, hindi yun para sa atin. Ang ibig sabihin, huwag kang mag-imagine o magkaroon ng mga duda o mga katanungan sa isipan na hindi mo makikita sa banal na kasulatan. Bakit? Ang sabi ng Biblia, ito ay para lamang sa Diyos at hindi makakaabot ang isipan mo sa ganon. Okay? Huwag mong kakalikutan ng isip mo. Hindi mo pa naiintindihan ng basic, pero gusto mo nang makaintindi ng wala naman sa Biblia, hindi mo madadali. Dadalhin ka lang doon sa mas malaking question mark o mas malaking pagdududa. Okay? Kaya magkakasya ka dapat sa kung anong sinulat ng Panginoon. Ang sabi dito, the scripture says to Pharaoh, I raise you up for this very purpose. Ang sabi ng scripture, si Pharaoh, Ramesses, yung umalipin sa Israel, ay itinindig ng Diyos para sa kanyang layunin. Malinaw, di ba? Itinindig ng Diyos si Pharaoh para sa kaninong layunin? For this very purpose. Kaninong layunin? Sa Diyos. That I, sabi ng Lord, I
might display my power in you. Ano daw ang mangyayari? Itinindig kita, pero for my purpose, and my purpose is, I might display my power in you. Makita ng madlang people ang kapangyarihan ko sa pamamagitan ng buhay mo. And that my name, kaninong name? Kaninong name? Sa Diyos. Hindi sa iyo, Huwag kang mangangarap ng glory. Okay? Glory ng Lord. That my name might be proclaimed in all the earth. Ang pangalan ko ay malalathala. May pagsasabi. Yung kaluwalhatian ng pangalan ko ay malalathala at mapapagsabi sa pamamagitan ng buhay ni Pero. But we all know that the life of Pero is a life of what? Disobedience. So listen very carefully, my dear brethren. Pwede pala na kahit na sa disobedience mo, listen very carefully, ayaw mong sumunod sa Lord, kala mo ikaw ang may control ng buhay mo, kala mo ikaw ang makapangyayari, kala mo ikaw makakagawa at walang makakapigil sa'yo, kagaya ng nangyari kay Pero. Ilang beses niyang iniisip na siya ang Diyos at siyang may control at gagawin niya kung anong gusto niyang gawin kahit labag yun sa kagustuhan ng Diyos. So listen very carefully. Kahit pala ang buhay na yan ay nasa disobedience, kapatid, pwede kang gamitin ng Lord as an object lesson. Para kanino? Sa madlang people. Na ang buhay mo ay magagamit kung papaano lulupigin ka ng Diyos. Si Pero at ang Ehipto. Okay? Nakakatakot. Huwag nating iisipin tayong may kontrol at nakapangyayari tayo at nagagawa natin kung anong gusto natin gawin. No. Kahit sa negative, kayang gamitin ng Lord para sa dulo ng buhay na yan ay magbubunga pa rin ng plano at ng purpose ng kalooban ng Diyos. Yun ang pangako niya sa mga hinirang. Okay? Ang hinirang niya ang Israel. Okay? Listen very carefully. Ang hinirang ng Diyos ay Israel. Ang kalaban ng Israel ay Egypt. Okay? Tinotorture, binubuli, ini-enslave ng Egypt ang Israel. Okay? Yun ang istorya. Pero ang sabi ng Lord sa Romans chapter 8 verse 28, ano? Sino ang elect? Israel. Anong sabi ng Lord sa Romans 8:28? And we know that in all things, pag sinabi natin all things, kahit na sa panahon na binubuli sila ng Egypt, ang mga hinirang ng Diyos, ang Israel, kahit na sa napakadilim na kalagayan nila, kasama yon sa ultimate plan ng Lord. And we know that in all things, God works. For what? For the good. For the good of whom? Of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. Those He called,
He also justified. Those He justified, He also glorified. So yung ultimate purpose ng Lord, mga kapatid, kahit na pangit ang nangyayari dito, huwag kang mababahala. Hayaan mo lang. Hawak ng Diyos ang sitwasyon. Siya ang may control. Amen ba? Huwag kang mababahala. Hawak ng Lord ang sitwasyon. Alam niya ang ginagawa niya. Ang hinirang niya ay lulutang para sa kanyang kapurihan. At ang mga disobedience o ayaw sumunod sa Diyos at nagdududa sa Diyos, ano mangyayari? Kagaya ng mangyayari kanino? Kay Pharaoh. I raise you up for this very purpose, that I might display my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. Ito yung kasunod. 18. Therefore, God has mercy on whom He wants to have mercy, and He hardens whom He wants to harden. Okay? So, mas mabigat to. Ngayon, mga kapatid, itong maiiwan sa atin. Kaya pinag-aaralan natin, mga kapatid, ang theology. Hinahayaan natin ng Lord na maging o magbukas ng maraming pagkakataon sa ating mga kamalayan upang maintindihan natin ang katotohanan, mga kapatid. Hindi man tayo makasapat doon sa the same level ng kaunawaan o kaalaman o enlightenment na meron ang Diyos. Kapatid, magkakasya ka sa kapayapaang idinudulot ng Diyos kapag nababasa mo ang Biblia, kahit sa tingin mo, parang hindi ko ito lubusang makuha o hindi ko ito lubusang maintindihan. Tandaan natin, mga kapatid, listen very carefully. Tandaan natin, ang tanging hiling ng Diyos ay pananampalataya. Pag sinabi mong pananampalataya, ito yung mga bagay na it seems. Kanyari mo, there is God. There is God who created all of us. Sino nang nakakita sa Diyos? Pero sinasabi ba ng Biblia na merong Diyos? Walang nakakumpirma sa atin sa pamamagitan ng ating mga mata. Okay? Na may Diyos. Hindi pa natin nakikita. Even si Jesus Christ, na nakita nung kapanahunan niya, 2,000 years ago, mga kapatid, although nababasa natin si Jesus Christ, sinong nakakita sa atin kay Jesus Christ? Wala pa. Pero nakasulat ba ang Panginoong Jesucristo dito? Ano lang ang gustong makita sa atin ng Panginoon? Paniniwala, pagtitiwala, pananampalataya. The hardliners of the Bible, which is unconditional election. Namili siya ng grupo. Ipinanalangin niya ang sa kanya. Hindi niya ipinanalangin ang hindi sa kanya. Ibinigay niya ang buhay niya para lang sa kanyang mga tupa. Ito yung mga hardliners. Pero nangangailangan ng total trust. Total faith na makikita sa atin na I will never question your will, O God. I will never question your will. Like the time when the angel Gabriel speaks to Mary, yung nanay ni Jesus Christ. Nung binisita ni Angel Gabriel si Mary at sinabi niya, lulukuban ka ng banal na Espiritu at magdadalang tao ka sa pamamagitan ng banal na Espiritu at magluluwal ka ng isang batang lalaki. Anong sabi ni Mary? Imposible ba? Sabi ba ni Mary?
Hindi pa ako nakarinig ng ganyan. Imposible yan. Walang ganyan. Imposible yan. Hindi ako naniniwala. Ganun bang narinig kay Mary? Anong nakasulat? Be it unto me according to your words. Nagtitiwala si Mary sa kung ano ang narinig niya sa messenger ng Lord. There are hardliners in the Bible, mga kapatid. Maraming pwedeng maging mga katanungan sa ating isipan. Pero isang hinihingi ng Diyos. Ang hinihingi ng Diyos ay total trust sa kung anong sinabi niya. If Mary refused, kung sinabi ni Mary na, imposible yan. Walang ganyan. Di pa ako nakarinig ng ganyan. Imposible yan. Hindi yan totoo. Hindi yan mangyayari. Ayoko. Kung nag-refuse si Mary, darating ba ang kaligtasan natin? Iisipin natin, baka kumuha ng iba, si Jesus, ang Diyos, para ipanganak si Jesus. Baka kumuha na ibang babae. But no. Listen very carefully. Nakahanda ang puso't isipan ni Mary sa pagtitiwala at pananampalataya. And this is the amazing thing, mga kapatid. Listen very carefully. Ang elect ng Diyos, nakahandang tanggapin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kagaya ng nangyari kay Mary. Nakahanda ka ba? O kinu-question ng Diyos? Pag binasa nyo pa, yung kasunod ng Romans chapter 9, makikita nyo doon, meron bang karapatan ang palayo na mag-question sa kanyang maker? Tatanungin ba ng palayok, bakit mo ako ginawang ganyan? Bakit siya ginawa mong gano'n? Wala bang kalayaan ang magpapalayok kung anong gusto niyang hugis o kung anong gusto niyang gamit ang gawin sa'yo? Who are you to question God? Mga kapatid, ang dalangin natin, nawa sumapit tayo sa kaisipang payag tayo. Kagaya ni Mary, payag ako. Ano bang sinabi mo? Ano bang narinig ko sa'yo? Ano bang nakasulat? Lord, payag ako. Sapagkat ang pagpayag na yon ay isang identity o pagkakakilanlan na ikaw ay isang hinirang ng Diyos. Palakpakan po natin siya. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, tunay nga na napaka-mysterious, napakahiwaga ng iyong mga salita. And it is more amazing, Lord God, that even though your words is so mysterious, that we cannot fathom, di namin masisid ang kaunawaan ng iyong mga salita. What is more amazing, Lord, is that pumapayag kami, naniniwala kami, at sumasampalataya kami sa iyong mga salita. Lord, maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo po sa amin. Wala kang tinignang anuman sa amin. Hindi mo nakita o hindi mo tinignan kung ano-anong gagawin naming mabuti o masama sa future. But you have decided, Lord God,
to elect us unconditionally. Walang kondisyon. And now we are enjoying the benefits of who we are, of the elect people, whom you have set your eyes and your heart, whom you have decided in your heart that you will love us and you will have mercy on us. Lord, thank you. Maraming salamat, Panginoon. Nandito po ang iyong iglesia. Patuloy mo pong turuan. Patuloy mo pong bigyan ng awa at pag-ibig. Ama, salamat po sa napaka-amazing na grasyang tinatanggap namin mula sa iyo. Lord, nawa, Panginoon, sa susunod po namin gawain ang pagganap, pagpartake ng banal na hapunan. Nawa, Panginoon, ang mga katotohanan tinanggap namin ay hindi maging isang question o duda, kundi maging isang matimyas na katotohanan magbibigay sa amin ng kumpiyansa, kapayapaan, pag-asa, seguridad, habang inaalala namin ang iyong sakripisyo at habang hinihintay namin ang muli mong pagbabalik upang kuhanin ang lahat ng inyo pong hinirang. Ama, salamat po. Sa iyo po namin tinataas ang papuri, ang karangalan, ang kataasan, ang pasasalamat, ang pagsamba. Sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen, amen, and amen.